Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan. So meron tayong mga balitang pag-uusapan, mainit ito. Unahin na natin itong nagva-viral na video, yung boat dance. Boat dance. To. So marami nagde-debate kung 'di ba sinusumbong ito sa LTO, 'di ba? Marami nagde-debate kung bawal ba yung ginawa niya. Ang sabi kasi nung iba, wala daw mali dun sa ginagawa niya kasi nakatigil naman daw yung sasakyan or yung motor, 'di ba? Ang dami nagtag sa LTO. So pakinggan natin yung ng LTO, yung hatol ng LTO. So ito na, nasuspindi na yung lisensya niya. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng nag-viral na rider na nag-boat dance challenge habang nakatayo sa ibabaw ng kanyang motorsiklo sa gitna ng traffic. Ayon sa LTO, pinadalhan na rin ng show cause order ang rider na kinilalang si Mark Babiano. Nakatakda ang pagdinig sa August 20 pero pinasusumite ng LTO ang lisensya niya bago ang pagdinig. Sa panayam ng News 5, humingi ng paumanhin sa kanyang inasal si Babiano. Hindi ko talaga alam na bawal po yung ganon. Tsaka hindi po ako sumayaw doon sa video, kinaklarify ko po. Nagsisinyas lang po ako. Ala, Mga kapatid, hindi siya sumayaw do sa video, nagsisenyas. Actually may nakakabwisit pa siyang dahilan eh. Pakinggan natin kasi baka makopyright kasi ako dito sa... Tingnan natin may nakakabwisit siyang dahilan dito eh. I-refresh ko lang Hindi daw siya sumayaw, nagsenyas daw. What do you mean sumasayaw ka eh. Sumisenyas. Baka may copyright kasi. Boat dance challenge nga eh. Boat dance, sabihin mo hindi ka sumayaw. Hindi ba sayaw yan? Yumayanig nga yung motor mo eh. Ano ba? Ay, ako Diyos ko. Tapos may dahilan siya dito na hindi ko naiintindihan yung dahilan dito. Pasensya na rin po sa inyo, hindi ko po talaga alam na bawal po yung ganon. Tsaka hindi po ako sumayaw doon sa video, kinaklarify ko po. Nagsisinyas lang po ako. Minsan nag-message sa akin na binidyohan ko pa yung katangahan ko. Bali, ginawa ko lang po itong babaka sakali lang po ako na mapansin po ako, kaya ako po na-upload po yun. Nagpapansin. Binalak niya, baka sakali mapansin Siya na po. daw siya. 'Di ba? Hindi sa akin kasi, no. Bakit hindi yung pagganyan ba parang sagot na ba sa kahirapan nyo yan? Hindi, what do you mean mapansin ka para sumikat ka din, maging vlogger ka, tapos kumita ka? Kasi alam mo mga kababayan ko, ang baba na ng ang baba na ng tingin sa mga vlogger dahil sa mga ganitong uri na mentality. Kapag sinabi mong vlogger ngayon, parang gumagawa na lang ng dahilan para mag-viral. 'Di ba? Maraming pwedeng gawin. Katulad nung may pinapanood ako yung mekaniko, sino ba 'yon? Yung si Sir Mel. Yung mga ganun yung tuturuan kung paano mag-change oil. Kahit ba naman madami na kayo, 'di ba? Ako minsan, halimbawa pag magto-troubleshoot ng isang bagay, hindi lang naman isang pinapanood ko eh. Mamimili, baka may sarili kayong diskarte sa pag-change oil. Yung may mga matututunan na ganun. Anong magandang gulong ang gamitin sa motor. Anong accessories ang ikakabit, di ba? Ang daming pwedeng i-topic min eh. Hindi yung kung ang dami nang gumawa niya na, hindi ba siya nakakahalata na marami nang gumawa niya na napapahamak?
na show cause order ng LTO. Tapos dumagdag ka pa. Come on. Ano ba yan? Di ba, familiar ka naman? I'm so sure nagfe-Facebook ka naman. Tapos, nakikita mo naman siguro yung nagva-viral na napapatawag ng LTO na gumagawa niyan. Di ba? Ngayon, may mga nagde-depensa daw dito eh. Nababasa ko yung comment. Wala naman daw masama na katulad nito. Wala naman daw mali sa ginawa mo kasi naka-stop naman kayo. Buti sana kung naka-green yung light. Ang mali mo lang, nagpalusot ka pang sumisenyas. Sumisenyas ka lang. Haha, buwisit talaga. Halata naman nasayaw yun, boss. Papalusot ka pa. Tapos sabi nito isa, wala ka namang sinasaktan na tao. May nilabag lang na alituntunin. Ano ba? Hindi, dito gusto kong doon sa walang mali na ginagawa eh. Marami akong nabasa ganyan kasi nakahinto naman daw yung sasakyan. Yan katulad dito, okay lang yung ginawa mo, nakahinto naman. Ang mahirap kung tumatakbo motor mo, tumayo ka sa motor, di lang nila kaya ginagawa mo eh. Ang babaw nung ang babaw ng mga nagtatanggol. Alisin na natin yung konteksto ng bawal ba o hindi kasi may mga dumidepensa na na hindi naman daw tumatakbo yung motor, nakahinto naman. Okay, sige. Alisin na natin sabihin na natin na wala sa rules yun ng LTO. Kailangan tumatakbo bago ka gumawa ng katarantaduhan, di ba? Pero kung common sense lang ang iisipin mo, hindi siya angkop na gawin mo yun. EDSA pa yata yun eh. Saan ba yan? Saang lugar ba ito? Sa EDSA ba to? Or sa BC sa BC highway or hindi niyo pala nakita, sorry. 'Di ba? Hindi hindi kahit na sabi mo nakahinto 'yan, common sense na lang ang iisipin mo na hindi gawaing normal 'yan. 'Di ba? Ano yung pwedeng masama na maidudulot nito? Ito kasing ginawa mo, sasabihin na ba, pwede pala kasi hindi naman tumatakbo. Gagayahin ng iba yan. Pag ginaya ng iba yan, hihigitan niyang ginawa mo. Mawawala na sa kanila yung basta ang importante, yung mga susunod na gagaya sa'yo dyan, hihigitan yan. Dahil kasi, ganyan naman yun, di ba? Pa-unique ka ng ginagawa. Kailangan maging unique ka doon sa ginaya mo. So, pag ginaya ka ng iba dyan, dadagdagan nila ng malupit. Ano ba yung idadag nila? Umaandar naman yung motor habang magaganyan sila. Di ba? May gagawin silang hindi na maganda. Basta mahigitan lang yung ginawa mo. Di ba? Common sense na lang ang magdidikta kahit pa sabihin mo na wala naman daw bawal. Tsaka isa pa, sinuspindi ng LTO eh. Yung mo eh. At kahit pa sabihin mo nakahinto yan, ako pananaw ko lang kahit pa sabihin mo nakahinto yan, yan eh. Nasa public road ka pa rin eh. Hindi talaga hindi talaga maganda yung ginagawa mo. Kasi, paano pag biglang nag-go? Siyempre, may time pa na uupo ka pa, tapos, saka ka lang hahawak sa manibela mo. Okay lang sana, may cellphone ka dyan eh, no? Okay lang sana kung nag-check ka ng cellphone mo, yun, okay lang yun. Madalian kang makakaano dun eh. Pero bahala kayo, anong tingin nyo? Tama ba o mali yung ginagawa niya? Sa common sense na lang tayo mag-rely eh. Hindi naman talaga dapat tungtungan ng upuan eh. Dun pa nga lang mali na yun eh. Tapos sasabihin nyo, walang mali doon sa ginagawa. Kailan ba ginawang tungtungan ng upuan? Yung upuan ng motor, kailan ba ginawa yan para patungan ng paa? Yan ay para sa puwet. Para upuan. Doon pa lang mali na. Anyway, hindi, bahala kayo dyan, basta tingin ko dito mali. Papalusot pa yung iba na may bugok pa nagsabi na kaya ka, kasi hindi lang nila ito. Tignan mo kung gaano katanga yung kababayan natin. Hindi lang daw kasi kaya yung ginagawa.
Tamo, oh. Okay lang yan ginagawa mo, nakahinto naman. Ang mahirap kung tumatakbo motor mo at tumayo ka sa motor mo. Di lang nila kaya ginawa mo eh. Tanga, no? Bakit kailangan kayanin pa yan? Ano, essential ba sa buhay yan? Na pag nagawa mo ba yan, magkakaroon ka ng pera? Magkaka-5,000 ka ba pag ginawa mo yan? Baka magkaka-5,000, kahit ako gagawin ko yan. Di ba? Hindi dahil sa hindi kaya. Di ba? Talagang mali. Anyway, pagpatuloy natin, ano pa bang issue meron dito? Mga balita yung aanuhin ko eh. Next balita. So ito, another ng LTO issue. Magandang hapon po. Sinita at pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang navideohang pagkokontrol na isang bata sa manibela ng sasakyan habang nakakandong sa driver. Sinuspende ng LTO ang lisensya ng driver at nakatutok si Nico Wahi. Ayan, babalik ka manibela. Balik. Babalik ka manibela. Pag ganun. Sa videong ito na naka-upload sa Facebook page ng Department of Transportation, isang bata ang nagkokontrol ng manibela ng sasakyan habang nakakandong sa lalaking driver. Maririnig sa background ang pagbibigay ng instruction ng ilang tao. Kanan. Hindi, to be honest, ginawa din ng tatay ko sa akin yun dati. Ginawa din sa akin ng tatay ko. Pero, dapat yung mga ganyang bagay, hindi nyo na binibidyo. Wait lang, ano ba ang kailangan patunayan nyo pag binidyo nyo yan? Ano ba ang kailangan ipakita nyo sa ibang tao? Na tinuturoan nyo magmaneho yung bata. Yung mga ganyang bagay, alam mo, madaling makalusot yan eh. Hindi naman kasi lahat ay sinisilip yung nasa loob. Pag mga ganyan, huwag nyo na i-video. Diba? Ang piniprevent lang naman kasi dyan yung gayahin yan eh. 'Di ba? At yung risk na dala-dala niyan, 'di ba? Hindi naman sa lahat ng oras yung mga batang gagawa niyan ay kasing talented ng anak mo. Siyempre, makikipag-argue ka. Hindi, yung anak ko naman matalino naman eh. Alam niya naman kung kailan. Anak mo 'yon. Paano yung ibang gagaya niyan? Baka mamaya gayahin ng bata 'yan na walang kasamang adult, 'di ba? Mag-drive siya na mag-isa niya kasi nakita niya sa FB. Hindi nyo naiintindihan yung risk ng ganyan. Ba't kailangan videohan yan? Kung naging successful kayo dyan at wala kayo na abala sa ginawa nyo, hindi nyo na sana binidyo. Diyos ko naman. Alam mo, 90% din ng mga nahuhuling ganito sa katangahan din eh. Kanan, dito. Ayon sa pahayag ng Transportation Department, nangyari ang insidente sa parking ng isang mall sa Parañaque noong August 12. Ay, maskip ha. May magtatanggol. Sa parking naman hindi naman sa public road. Kahit na. Paano ka nakabunggo yan dyan? Gate ng DOTR, labag sa batas na paghawakin ng manibela ang isang bata. Unang-una, bawal yun. Hindi mo pwedeng pagmanehohin yung bata mong anak na walang student permit. Tapos tapos musmus pa. Agad naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver ng sasakyan. Pinagpapaliwanag ang driver kung bakit hindi siya dapat sampahan ng mga reklamo. Kabilang ang paglabag sa Section 4 ng Republic Act 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act, kung saan nakasaad na bawal umupo sa unahan ng sasakyan ang isang batang edad 12 pababa, lalo kung umaandar ang sasakyan, maliban kung pasok siya sa height requirement. Makakasuhan ng driver ng isang motor vehicle na lalabag dito. Sa guidelines ng LTO alinsunod sa batas, nakaupo dapat ang mga bata sa Child Restraint System o booster seat na akma sa kanilang edad. Sa RA 11229, hanggang 12 years old ang edad ng mga batang bawal umupo sa unahan ng sasakyan. Pwede lang ang minor de edad sa front seat kung ito ay may height na 4 feet 11 inches. At dapat ay properly secured ang seatbelt. Kasi ang problema sa pagiging pasaway, kung may maaksidente, may madidisgrasya, baka hindi kang mawagan sila ng lisensya, baka may kulong pang kasama yon. Tsaka isa pa yan eh. Let's say makabangga yung anak mo. Sa parking yan Sabi mo may insurance, madedenay ka dyan, men.
Lalo na't binidyo nyo pa. Di ba? Madedelay insurance. Pinasusurrender na ang lisensya ng driver na suspendido na ng 70 araw. Alas 11 ng umaga sa August 20, pinapapunta ng LTO ang driver ng sasakyan sa kanilang opisina sa Quezon City upang magpaliwanag. Sinisikap pa naming hanapin at makunan ng pahayagan na turang driver. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Alam ko, wala namang perpekto sa atin. Lahat tayo may ginagawa tayong katarantaduhan sa buhay natin na hindi maiwasan. Kung ano mang reason yon hindi ko alam. Diba? Pwedeng sa self-fulfillment natin, no? Yung para maging in tayo. Pero alam nyo dapat kung kailan nyo ibibidyo ang sarili nyo o hindi. Diba? Alam nyo dapat yon. Pagka alam nyo medyo alanganin itong sitwasyon, huwag nyo na i-video. Diba? Kasi inuulit ko, ang iniiwasan kasi dyan ay gayahin ng iba. Gagawa nga na yan. Parang proud pa kayo Hindi ko alam kung ano yung... Ay, Diyos ko. Next! Ito, ano na naman itong... Lalaking nagkabit ng CCTV na huli din na nagnakaw. Bullshit. Nahuli kam ng kanya mismong ikinabit na CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa Maynila. Ang tinangay, tangke ng LPG. Nakatutok si Jomer Apresto. Ay, nako. Dahan-dahang ibinababa ng lalaking yan ang kawali na nakapatong sa isang LPG sa loob ng isang bahay sa Tondo, Maynila nitong Alam niya pa na may CCTV no? Huwebes ng hating gabi. Maya-maya, tuluyang tinangay ng lalaki ang LPG tank at mabilis na bumaba. Ayon sa biktima, nasanay na sila na hindi naglalak ng gate ng bahay dahil marami ang nakatira sa kanila. Yan. Isa rin yan Pag nakasanayan nyo yan na yung feeling nyo laging safe, di ba? Let's say nasa closed gate subdivision kayo. Katulad dito sa amin. Nax. Na hindi, okay lang yan, hindi na akong mag-lock. Total, may gwardiya naman doon sa gate namin. Hindi mo pa rin masasabi. Di ba? Unahin, kesa, buti ito, gasol lang ang kinuha. Di ba? Baka mamaya, hindi lang gasol ang, maganda pa naman si ate. Baka mamaya, ma-rape ka pa dyan, o makidnap ka, hilahin ka dyan. Di ba? Hindi nyo masasabi. Safety pa rin dapat ang iisipin. Laging wag kampante. Ginawa ang pinto na may lock dahil may purpose 'yon. 'Di ba? Wag tayong kampante lagi. Maga na raw nang malaman ng kanyang ate na nawawala ang kanilang LPG. May pasok yung anak niya. Tapos nakita niya bakit wala yung gamit doon. Anytime, may umuwi, may umaalis. Kaya open gate lang kahit sino nakakapasok. Ang nahuli kam na lalaki, siya rin daw palang nagkabit ng mismong CCTV sa bahay na nilooban niya. Parang ayaw niya magpakita sa camera. Pero kilala kasi namin siya Ang kulit kasi siya rin yung nagkabit nun, di ba? Hindi niya man lang tinakpan yung mukha niya or Yung pag may mga nasisira kaming gamit, siya din yung nag-aayos doon. Ayon sa barangay, residente nila ang sospek na ilang beses nang inireklamo dahil sa pagnanakaw umano. Isang insidente pa raw ng panunutok ng kutsilyo sa isang menor de edad ang kinasangkutan ng lalaki sa isang Record na pala tindahan sa kabilang barangay. Galing siyang dinalupihan, may binitbit na naman siyang alak. Siguro nalaman niya kanina, pinapahanap na po siya sa amin ng chairman. Nagtago na, hindi na nagpakita itong maghapon na to. Nung hindi siya nagbayad, yung minor, lumabas daw para siya singilin, tapos tinutukan niya raw ng kutsilyo. Nasa drug watch list din daw ng barangay ang lalaki. Maghahain ng formal complaint ang biktima ngayong araw sa Manila Police District para mahuli ang lalaki. Para sa GMA Integrated. Ano ba nangyayari sa Pilipinas, man? Ano ba? Next. Last video. Di ba last time na chismis na yung staff ni Senator Robin Padilla, si Nadia Montenegro, yung nagchongke sa Senado. Dahil nagsumbong yung tao na Senator Lacson na
sa may CR daw, may naamoy sila na alam naman nung nakaamoy na marijuana daw yon. Si Nadia Montenegro yung suspect. Panoorin nga natin to. Ano nangyari? Pinag-leave of absence na ng opisina ni Senator Robin Padilla ang political officer nilang si Nadia Montenegro. Ito'y hanggang matapos ang investigasyon ukol sa suspetsa na may nagmariwana sa loob ng isang talikuran sa Senado. Hindi nakatiis, no? Isa pa yan, men. Ano ba? Kung ginhawa at wala kang problema, swerte mo at ginawa kang staff ni Robin Padilla. Di ba? Hindi mo matiis? Doon ka pa talaga sa Senado ano ba? Pinayuhan na rin daw na magpa-drug test ang aktres. Nako. Nakatutok si Mark Salazar. Pinagpapaliwanag ng tanggapan ni Senador Robin Padilla ang staff na si Nadia Montenegro matapos maiugnay sa isyu ng paggamit umano ng marijuana sa Senado. Pero ayon sa Chief of Staff ng Senador, hindi na raw ito pumasok sa trabaho simula ng pumitas ang issue. Hindi siya nag-resign. We are still waiting. Di ba Hindi siya pinagre-resign, hindi siya nag-resign. Wala celebrity ka, ma'am Kilala ka Hindi mo pwedeng takasan yan. she was given po 5 days to 5 days of Martes. Mag-explain ko. Political officer si Nadia Sino nagsasalita? Rodolph Philip Jurado, Chief of Staff Office ni Senator Robin Padilla. to 5 days of Martes. Mag-explain ko. Political officer si Nadia Montenegro sa office ni Senador Padilla. Ayon sa incident report ng Senate Sergeant at Arms, inireport sa kanila na may naamoy daw na tila marijuana sa ladies' room sa 5th floor ng Senate building. At ang tanging naroon daw ay si Montenegro. Nang Guilty, tanungin ng security, itinanggi ni Montenegro na nagmarihuana siya at baka raw ang kanyang vape ang naamoy. Nakausap daw siya kagabi. Hindi alam ko talaga yung vape. Oo, maaamoy mo siya pag kabubuga pa lang. Pero, hindi, correct me if I'm wrong Hindi kasi ako naninigarilyo, hindi rin ako nagbe-vape. Yung amoy ba ng vape, tumatagal? Hindi naman yata tumatagal yun, di ba? Yung mga nagbe-vape dyan. Tumatagal ba amoy nun? Oo, pagbuga alam ko, may amoy siya na mabango. Yung matamis ang amoy. Ayun ang pagkakaalam ko Pero yung after alam ko yan, after siguro mga 2 minutes, wala na yung amoy nung vape nun Tama ba ako? May nag-comment nga sa akin na may vape pala daw na may marijuana din. Sabi ng kanilang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado. Ito yung idol ko, yung Beatles look alike. Siya pala yun, no? Si Jurado. Palito Beatles style to Palito Paquito Diaz, no? Napagpayuhan siyang magpa-drug test. Kung sa drug test, sinabi ko sa kanya, Nadia, siguro magpa-drug test ka. Hindi ko alam kung nagpa-drug test. Pero baka magamit yan as an advising yun na magpa-drug test ka. Sinusubukan pa namin makakuha ng pahayag mula sa dating Nakakahiya ito kay Robin Padilla, ano? Wala Minsan may mga tao talagang walang pakialam sa kasama nila, no? Banlag pala siya, 'Di ba? May mga tao na walang pakialam dun sa kasama nila. I mean, wag na kayo mahiya para sa sarili nyo, mahiya na lang kayo dun sa mga kasama nyo. Ginagawa ng katatawanan si Robin Padilla sa Senado Bugbog sarado na si Robin Padilla sa pagtawag sa kanya ng mga tao na bobo siya. 'Di ba? Tapos dinagdagan mo pa. Ano ba, men? Baka naman tanim ito ng kaaway na gustong pabagsakin si Robin Padilla. Dahil sa pangyayaring ito, iminungkahi ni Minority Leader Tito Soto ang random drug test sa Senado para raw masigurong drug-free environment ang mataas na kapulungan. Anong random? Lahat, biglaan dapat. Yung mga gumamit na dyan, hindi na makakapaghanda, on the spot dapat. 'Di ba? Yung random kasi pwedeng ang ma-check mo doon yung mga hindi naman talaga gumagamit Dapat lahat biglaan. Hindi i-announce yung date kung kailan.
Or kung kailan naisip, on the spot, ganun agad para hindi na makapaghanda. Kasi marami daw ginagawa, di ba, para mag-negative sa drug test. Naalala ko nun yung drug test na yun. Dahil malalaman na may drug test doon sa school namin. May mga ginagawa sila, umiinom ng gatas, mga ganon. Hindi ko alam kung effective ba yun eh. Naalala ko lang yun nung high school ako. May mga ganon na ginagawa. Diba? Maganda niyan, pagka in-announce na kinabukasan drug test agad lahat. Diba? Tapos pag may nag-positive, alam niyo na dapat yung gawin dun. Ginawa niya raw ito nung Senate President siya ng 18th Congress. Hinihinga namin ng pahayag si Senate President Chis Escudero pero nauna na niyang iniutos na imbestigahan ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nakakahiya, no? Diba? Anyway, mga kababayan ko, so yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Happy Sunday!